So, handa na ba kayo? Ayan, umpisa na po ang head-to-head harapan. Unahin natin si Ginoong Berhel Santos. Eto, si Ginoong Berhel Santos. Ayos ito, ayos. Tuloy. Bago natin pakinggan si Lee Kuan Yew, alamin muna natin kung sino siya. Konteksto. Si Lee Kuan Yew, collaborationist ng panahon ng Hapon. Pagkatapos noon, nag-install ng personal dictatorship sa Singapore. Pagkatapos noon, nag-install ng party autocracy, dictatorship sa Singapore. Ang unang ginawa niya nung maging diktador, ipakulong ang lahat ng kalaban. So, yun lang. Yun namang nagpupunta sa mainstream media na galing sa social media, dadaan lahat yan sa proseso, sa sistema, sa pag-usig. Teka lang, para dito kay dito sa puti ang buhok na to. Para sa kung lahat ng diktatura ang magiging resulta kagaya ng Singapore, ganun na lang ho gawin natin. Anak ng toko, aanhin ho natin itong mga kalayaan na to kung ganito ang estado ng ating bansa. Diba? Pero ibang diktatura. Kung tinutukoy nitong mama na to, bago raw natin pakinggan itong si Lee Kuan Yew, kesyo diktador siya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? Aanhin natin ang kalayaan sa malayang pamamahayag kung puro basura naman ang linalabas nila sa mainstream media. Tama, mali? Okay na ho yung approach ni Lee Kuan Yew. Ngayon, nasaan ho ba ang Singapore sa buong mundo? Nasaan ho sila ngayon? Isa ho sila sa makapangyarihan. Isa ho ang Singapore pagka nagsalita pinapakinggan. Ang Pilipinas nasaan? Nandyan nga yung mga malayang pamamahayag, nandyan nga yung mga mainstream media, 'di ba? Meron hong kumbaga yung lahat ng gustong mangyari kung nga pagka ikaw politiko pagka pinasok mo yung mainstream media na yan, pagka meron kang naratibo, yun na lang ang maisusulong Aanhin natin itong ganitong klaseng setup kung ang naging resulta ng ating malayang pamamahayag imbis na umangat ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino mas nalugmok pa ito. Mas mainam na ho yung ginawa ni Lee Kuan Yew. Kahit ano pang sabihin mo na diktador siya, yung ating nga hindi diktador. Lahat na lang ng kalayaan kinuha natin. Kaya yun, imbis na paglingkuran ang sambayan ng Pilipino, pinaglilingkuran yung mga politikong nagbibigay ng malaking halaga dyan sa mga mainstream media na yan. Hindi ho natin tinutukoy yung News 5 kudos ho tayo sa News 5 ngayong araw na to dyan sa ginawa nila na yan. Ayos. Marami pong salamat. Sunod naman, Meron pang nalalaman na kesyo diktador daw si Lee Kuan Yew. Tingnan mo Singapore, Brad. Bago mo banatan, tingnan mo ang Pilipinas at Singapore kung saan umabot ang pagiging diktador nitong si Lee Kuan Yew. Bago ka magdiga-diga. ay si Ginoong Orion Perez Dungdung. Ayan, sagot. Ito si Sir Orion. Fake news po yung sinasabi na na diktador daw si Lee Kuan Yew dahil ang meron po sa Singapore ay hindi dictatorship kundi parliamentary form of government. Ang PAP po ay pwedeng matalo kung hindi sila magaling. Pwede silang matalo. Dati nga hindi naman sila yung yung nasa poder, dati labor front yun So, essentially mali po yung pagka-characterize na masama kay Lee Kuan Yew. Let's look at the results. Maganda po ang nagawa niya. Kaya bakit ba natin hindi pakikinggan ang mga sinasabi niya? Totoo naman Back then, masyado nating hindi kumbaga yung mainstream media kumukontra sa ilang mga reforma katulad ng charter change, constitutional reform. For the longest time laging pinapamukhang masama ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas. Bakit ba ganun? Ayusin sana natin to, pero hindi mangyayari to kung masyadong biased ang mainstream media. Diba? Kaya ako, bilang isang reform advocate, I needed to use social media kasi hindi ako nabibigyan ng panahon na makapagsalita sa mainstream media. Ganun lang po. Thank you. Marami pong salamat. Fake news pala itong si Lolo. Fake news ka pala. Hindi naman pala totoo yan. Parliamentary pala siya. Hindi sila dictatorship. Anak ng toko. Assuming dictatorship na nga. Kung doon dadalhin ang sambayanan, yung iyong mga kababayan sa pagiging diktadura mo, magiging isa sa mga makapangyarihang bansa sa buong mundo, by all means, magkaroon tayo ng Lee Kuan Yew diktador.
kung yung pagiging diktador niya magkakaroon ng disiplina ang sambayan ng Pilipino kagaya ng disiplina sa Singapore, by all means ang susunod na henerasyon kailangan ng Lee Kuan Yew. Pambihira ka talaga, Lolo. Ayan si Lolo, oh. Yan si Lolo. Yan siguro barkada ho ni itong si Atrasabante. Salamat! Pakinggan naman natin Salamat. si Ginoong Danilo Araw. Ito, Danilo Araw. Kay Pangulong Duterte, alam natin na napaka-polarizing na figure niya. At gusto kong itanong lang sa kanilang dalawa, sa pag-cover kaya ng pag-aresto kay Duterte, may pagkukulang kaya yung mainstream media o yung naging source kaya ng pekeng balita hinggil sa PRO, for example, na na-issue, saan kaya nanggaling ito? So, magandang malaman ang inyong opinion. Salamat po. Mga kaibigan, salamat sa suporta ninyo. Ito na ang pinakabagong tablet ng Temu na may 10% discount. Boss, thank you, boss. Inom ka muna. Thank you! Sa lahat ng nanonood ngayon, bibigyan namin kayo ngayon ng 30% discount. Boss, bakit? Kulang pa ba? Sige, bibigyan namin kayo ng 70% discount. Kulang pa? Sige, 90% discount na ibibigay namin. Kulang pa rin? Libre na. Sa mga bagong customer na mag-click dito sa video ngayon at magdo-download ng Temu app, pwede nyo makuha itong tablet ng libre. Itong tablet ay may latest na Android operating system, may 4-core processor na may 32GB, kaya walang problema sa pagmumultitask. At ang 10.1-inch na Full HD touchscreen ay perfect sa panood. At ito naman po, sagot ni Banat Bay. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte, sa tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong paman ang ihusga sa iyo, kailangan kang dumaan sa due process. Simple lang, saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Ginong Palakpakan ho natin itong si Sir Banat Bay. Talaga naman, kaganda ng mga sagot nitong si Sir Berhel Banat. Santos, sa palagay po ba ninyo, ibalik natin sa Pilipinas mula sa Singapore ang usapan? Game, Singapore Alam tayo. mo, yung Singapore, hindi mo mabubura yung historya ni Lee Kuan Yew at ng Singapore. At kung ang Singapore man ay maayos ngayon, maayos ngayon, hindi dahilan yan para burahin mo yung nakaraan ng Singapore at ni Lee Kuan Yew. Istorya yan, tumatakbo yan. Kung meron mang dapat sabihin si Lee Kuan Yew at ang kanyang mga lipores ngayon tungkol sa Singapore, huwag dito. Ginong Dumdum? Ayan. Well, ito po yung mga sinasabi nating fake news, yung junk na ginagamit ng mga ibang tao sa loob ng mainstream media sa Pilipinas na sinasabing to confuse and befuddle the people so that they do not know what their vital interests were in the developing country. Ang mga kinakailangan po natin sa Pilipinas ay maraming bagay na ayaw naman ng mga ibang katulad ni Sir Berhel na ang gusto kasi talaga niya ay yung so-called rambunctious democracy yata. Pero ang kailangan, for example, in Singapore, disiplina. Correct. Maayos na ekonomiya. Yun yung mga mas importante. Di ba? Vital interests in a developing nation. Okay, Ayos. mula dito sa Ganda, ganda. mainstream media, Ginoong Berhel or Ginoong Araw? Tama ka, mainam na ibalik natin yung diskusyon sa Pilipinas sapagkat ayaw natin ng diskusyong Marcos, yung galawan. Lalo na kung napag-uusapan natin kung papipiliin tayo kung authoritarianism ba yan o demokrasya. There is no middle ground and there is no compromise as far as democracy is concerned, as far as our basic freedoms would be necessary. So mahalaga na isapuso natin ang ganitong klaseng mahalagang usapin dahil hindi lang kalayaan sa pamamahayag ito kundi demokrasya. Salamat. Okay. Sandali, balik lang muna natin sa usapin ng fake news. Medyo naliligaw na ata tayo. Ito lang ang laging punto ng mga taga-mainstream media na wala daw nagpupuli sa social media. Ang tanong, hindi nyo po ba alam yon na meron nagpupuli sa social media? Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo para alam ng publiko? Go ahead.
Kung ang bawat network, meron silang network, may mga boss, di ba? Mga reporter, may boss. Ang social media ay meron ding tinatawag na community guidelines. Doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una yon na nagpupuli sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Kumpleto, sapat ang batas ng Pilipinas tungkol sa cyber crime, libel at defamation. Sapat na po yun. Ibang usapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Panahon pa ng Aves de Rapina ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines, hindi po siya masyadong nasusunod. 13 anyos ka dapat para makapag-create ng Facebook account, pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. Yung Hindi na nangyayari yan, Brad. Subukan mong gumawa ng account ngayon. Subukan mong gumawa ng account ngayon. Napakaigpit ng paggawa ng account ngayon, lalo na sa FB. Naku, napakaigpit. checking na sinasabi ninyo sa Meta, at least, tinanggal na po yan, at least sa Estados Unidos. May commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Nagkakamali po tayo kung iisipin natin ang the only way to police social media is through authorities doing so. Nangyayari din kasi po yan na merong agad-agad, mabilisang instantaneous na sagutan na nangyayari. Pag may isang taong nagsabi ng hindi totoo, may maraming taong lalabas dyan at magkasabi, mali po yung sinasabi niyan, ito po ang proof na mali. So, Correct. instantaneous. Similar po yan sa sitwasyon na dati, meron tayong mga letters to the editor. Ito, mas instantaneous, mas immediate ang reaction, ang feedback na nangyayari. Maraming salamat po. Kagaya na lamang ho nung nangyari doon sa KOJC, di ba? Oh, sinabi ni Marcos Jr. wala daw armas yung mga pumasok sa KOJC. Lumabas yun sa mainstream media, di ba? Ginawan pa nila ng report, maya't maya talagang pinaplug nila na kesyo wala namang armas. Nagsasalita si Marcos Jr. Nagamit ho ang mainstream media doon sa balita na yon. Maya-maya sa social media, naglabasan yung mga larawan, mga video na meron ho talagang armas yung mga sumugod dyan sa KOJC compound. Doon pa lang ho mga kababayan, kung fake news pala pinag-uusapan, dapat ho panagutin rin ho natin ang mainstream media. Kaso, pagka mainstream media naglabas ng fake news, bukas makalawa, nakalimutan na. Pero pagka vlogger ho, naku, maya't-maya, binabanatan ka. Ganyan ho yan, ipapatawag ka pa sa House of Representatives. Pero pagka sila naglabas ng fake news, wala na ho yun mga kababayan. Tuloy. Itong si Nagpupulis, si hindi Lolo. batas. Ang nagpupulis-pulis. Kaya yung social media, walang nagpupulis na pulis dyan. Dahil iyan ay individual na diskarte. Yan ay Sa inyo ba, sino nagpupulis sa inyo? Internal ombudsman nyo? Anong magpupulis-pulis? Kalokohan yung pulis-pulis yun. Nagpapakalat nga ng minsan mismo mainstream media, nagpapakalat ng fake news. Di nga nag-i-erato. May hinahayaan lang. kanya-kanya. Ang pagkakaiba niyan, sa mainstream media, may sistemang pinapasok sa social media. Kahit na sa mainstream media, kahit ka galing sa social media, pag sumwitch ka sa mainstream media, dadaan ka dyan. Gusto ko lang din pong linawin na may sobrang dami na ring mga mainstream media outlets na may presensya sa mismong social media. So, nasa na nga ba talaga ang linya? Nasa na ba talaga ang delineation na ito? Yun po yung tanong eh. So, kaya nga actually, mali po yata talaga ang proposisyon na ipagsabong yung dalawa. Dahil parehong may mga pagkakamali, pareho din may mga tama. Ang tanong, sino dapat ang pakinggan? Ang nagre-research? Ang naghahanap ng katotohanan? O yung hindi? Yun dapat ang tanong. Correct. Ganda ng mga punto nitong si Sir Ryan Dundum. Ang tinitingnan hindi yung media person. Ang tinitingnan ay kung yung taong yun ay dumadaan sa isang proseso, sa isang sistema, sa ng pagsusuri. Pag hindi ka dumaan dyan, kahit na nanggaling ka pa sa social media, basta pumasok ka dyan, dadaan ka dyan. Iyon ang pinag-uusapan. Mga tuntunin. At mga palatuntun at saka mga standards. Yan ang pinag-uusapan. Gusto ko lang malaman anong sistema. Yung sistema na dapat favorable lamang sa Estado yung ibinabalita nila. Yung mga sistema na kung saan yung mga kalaban lang sa Estado, mga kalaban sa politika ng Estado, yun ang minamayat-maya nila. Yun ba ang sistemang tinutukoy na si Lolo ang puti ang buhok? Diba? Hindi natin alam kung ano yung sistemang tinutukoy niya eh.
Kasi yun ang nakikita natin eh. Ang mainstream media, minamayat mayaho nila yung mga kalaban sa politika ng Estado. Pero yung mismong Estado, yung mga kapalpakan nila, yung mga kalukuhan na nangyayari sa ating bansa, minsan ini-SS pa nila yung mga panlulokong ginagawa ng tauhan ng administrasyon na kesyo wala naman, hindi naman totoo yung marami ang kriminalidad sa ating bansa. Di ba yun ho ang naratibo nila? Yun ho, minamayat maya nila yung mga balita na yun. Kaso napapack-check ko sila. Sino nagpapack-check? Sambayan ng Pilipino. Kaya wag nyo sabihin nagpupulis. Kayo nga, nagpupulis lang sa inyo. Yung mga ilang katsokarat nyo dyan sa network nyo eh. Yung nagpupulis sa mga vlogger, sambayan ng Pilipino. Yung mga manunood sa kanila. Pagka merong falsipikadong ilinabas at lumitaw sa social media, merong ilinabas na ebidensya na merong problema yung sinasabi ng vlogger na to, sigurado, masusoplak ko siya sa mga reader niya. Yun nung sigurado natin dito. Banatan mo, Sir Dungdung. Hindi tayo kasama, sama-sama tayo, no? Siyempre, meron naman tayong gusto sabihin sa mga kabalbalan nitong si Lolo, palibasa siguro di marunong gumamit ng social media kaya gusto niya lahat na lang ng Pilipino sa mainstream media. Paano po ba nila nasasabi na kapag nasa social media ay hindi dumadaan sa proseso? May sobrang daming tao mismo na nasa loob ng social media ay mga doktorado, mga eksperto, mga bihasang-bihasa sa kanilang mga larangan na pinanggagalingan na hindi nga lang masyadong nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa loob ng mainstream media. Kaya sila nag-social media at nagkaroon sila ng following. Nangyayari po yan na may maraming talagang tunay na eksperto, tunay na sobrang galing na nandun mismo sa social media na dumadaan sa matinding proseso. Okay? Maraming salamat po. Ayos. Ibig sabihin, pag may masteral degree ka, meron kang doctoral degree, paniwalaan ka na. Hindi yan ang viral. Kaya may Anak na to, kuha mong biro. doctorate ka, kaya masteral degree ka, kung nandun ka sa mainstream media, dadaan ka sa isang proseso. Yun ang sinasabi ko. Ang pinag-uusapan dito, yung proseso, yung Ginugulo standards. Hindi po pwede ngayon, doktorado ka, pakinggan ka na namin. Hindi yan pinag-uusapan dito. Okay, pakinggan. Ginugulo ho nitong si Sir. Ang sinasabi niya, mayroong mga partikular na issue na pinag-uusapan ng mga dalubhasa na to dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon sa mainstream media, nagpupunta sila sa social media. Hindi ho yung tipong dapat pakinggan ka kung may doktorado ka o masteral degree ka. Hindi ho yun ang tinutuko niya. Ang sinasabi ho nitong si Dongdong, kung ikaw eksperto sa larangan na to at ang iyong pinag-uusapan nandun lang sa iyong ika nga expertise. Halimbawa, itong si Doc Willie Ong. Doktor ho yan. Punta na ho tayo sa kanya. Dahil wala hong maraming kung mapunta man siya sa social media, magbigay siya ng kanyang mga medical advice sa mainstream media, hanggang saan lang ho yun. Diba? Hanggang saan lang ho yung mga pagsasalita nitong si Doc Willie Ong. Kaya ho siya nag full time sa social media, very accessible at napakadaling gawin. Yun yung sinasabi niya dito. Marami hong mga eksperto sa iba't ibang larangan na hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon sa mainstream media. Kaya nagpupunta ho sila sa social media. Huwag niyo guluhin. Ibig sabihin, hindi namin papaniwalaan yung ibang mga eksperto na yun sa iba't ibang mga larangan dahil nagsasalita sila sa social media. Ibig sabihin, kailangan pa nila magpa-accredited dito sa mga walang kwentang mainstream media na to kung saan man naaanib itong puti ang buhok na Kaya to. naman po Ginoong Banatbay, bago po tayo magpalit ng ating topic. Mukhang medyo naliligaw ata si Sir kasi parang ang sinasabi niya dito, yung proseso sundin at yung mga nagpupulis doon sa mainstream media. Ang tanong, hindi po ba nagkakamali yun? Walang proseso. Ang lahat nagkakamali, pero wala kang standards, wala kang proseso, wala kang sistema. Mas malamang kang magkamali dahil nag-iisa ka eh. Okay, sige po, huling hirit. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw, ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes yung pagkakamali. Sa mainstream media, kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Correct. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin ng lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media.
May mga Correct. pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito, makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct, lalo na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping. Salamat. Ano, bale, totoo naman na sinasabi niya, sa totoo lang. Marami naman ho talagang mga vlogger ngayong mga panahon na. Totoo yung sinasabi nitong si Sir. Totoo itong sinasabi ni Sir na yung ibang mga social media vlogger, ang tawag dito, mga political vlogger kung tawagin, talagang kahit na mali, pinagpipilitan pa nila at ayaw nilang burahin. Ilan lamang ho yan, yung mga Italianista at Ensaymada, pero pagdating sa hanay ng mga DDS vlogger, wala hong ganyan. Pagka mali, mali kami. Pagka tama, tama. Pagka mali ho ako, pangalawang video, sasabihin ko na mali ako. Hindi ko ho pagpipilitan. Baka tinutukoy niya yung mga bayarang vlogger ng administrasyon. Marami ho talagang ganon sa totoo lang. Yung mga tipong nakikita nila ang kamalian ng administrasyon, pilit pa ho nilang tinatayuan at pilit pa ho nilang pinagtatakpan. Totoo naman ho yan. Meron ho talagang ganon sa social media at meron din hong ganon sa mainstream media. Meron ganon sa social media at meron din hong ganon sa mainstream media. Tuloy. Okay, sa ngayon, pakinggan naman po natin ang posisyon ni Ginoong Orion Perez Dumdum kaugnay po ng opening statement ng iba pang mga panauhin natin. Meron pa po bang gustong mag-react tungkol sa mga opening statement kanina? Well, actually ito, I'm just going to mag-a-add lang naman tayo. Ang sasabihin ko talaga hindi siguro dapat talaga ipinagsasabong yung dalawa. It's not a matter of where you came from or so-called who you are. It's what you say. Ano ba ang sinasabi mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Meron bang basehan yung sinasabi mo? Nangyayari kasi yung mga pagkakamali on both sides. Yun po ang dapat tutukan natin. On both sides nangyayari. So, mas maganda pakinggan natin yung mga tamang nagsasalita na nasa loob ng mainstream media at sa social media. Basta tama ang sinasabi nila. Kung mali, huwag natin pakinggan. Ganun. Ginoong Harap. Maraming salamat sa sinabi mo. Ang nuance lang dito ay yung usapin ng katotohanan. Kung babasahin ang libro ni Edmund Lambert na pinabagatang Committed Journalism and Ethic for the Profession, sinabi niya rito na may dalawang klase ng katotohanan. Ito ang factual accuracy at contextual accuracy. Factual accuracy, madali nang i-define yan. Ito ay tungkol sa tamang datos. At ang contextual accuracy ay tungkol naman sa pagsusuri. May posible na ma-fact check ka kung mali ang pagsusuri mo batay sa mga datos. Sapagkat kaya nga sa filosofiya, meron tayong tinatawag na logical fallacies. Credentialism, ad misericordiam, there's the whole list of fallacies. At sa usapin ng trolling, hindi lang naman yan usapin ng inflammatory remarks, kailangan ding malaman ng publiko yung bagong termino ngayon, ito yung sea lioning. Kunwari matalino, pero nililihis naman yung diskusyon at napakarami po noon, unfortunately. Hindi ko na lang papangalanan. Salamat. Ang dami mo sinabi. Ang dami mo libro-libro, mga teorya-teorya. Ang dami mo, di ba? Punayin nyo muna yung mga kabalbalan ng administrasyon. Ilabas nyo muna, i-report nyo muna yung totoong estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Ano nyo muna, paglingkuran nyo muna ang sambayan ng Pilipino. Di ba, fourth state kayo? Bago nyo kami pabidahan ng mga terminolohiyang yan, siguraduhin nyo muna na ang interes ng mga mainstream media na to, interes na sambayan ng Pilipino, hindi interes ng mga ilang politiko. Kung makapagsalita, kala mo talagang, pero tunog ano ho siya, katunog ho niya itong si Raul Manuel. Parang ganun yung pagsasalita niya. Okay, banat. Ang gusto ko lang sabihin tungkol sa kaninang sinabi ay patungkol dun sa parang ina-assume kaagad, gine-generalize na pag ang social media ay nagkakamali. Medyo sabit po ata yun. Wag ho natin i-generalize. Tulad na lang din po ng sinabi ni Professor kanina na nag-iyakan daw yung mga vloggers dahil hindi nila mapagtanggol yung kanilang sinabi sa kamera. Nag-iyakan po sila kasi natatakot lang makontempt at no choice, kailangan umapir doon. Correct. Tama ka, nag-iyakan dahil takot makontempt at nag-iyakan din dahil sa mga
nangyari doon sa mismong pagdinig. Siyempre, kapag kakakausapin mo sila, sasabihin nila, kaya nilang ipagtanggol, I stand by my story, etc. etc. Pero kung ito ay sumusunod sa pamantayan o yung normatibong pamantayan ng responsableng pagsusulat, ang kailangang ginawa ng kahit na sino, periodista man yan o vlogger, either mag-apologize, i-edit ang post, lalo na yung daw at di umano. Walang lugar ang daw at di umano sa periodismo. Salamat. Teka lang. Maya't maya ginagamit yan itong si nitong mga reporter, di umano ng di umano, paano walang lugar yan? Pangbihira, tama na yung una na nag-iyakan sila dahil natatakot makontep, yun lang yun. Pero kung ipapaliwanag nila yung kanilang mga post, mapapaliwanag, kaso kahit anong pagpapaliwanag nila, hindi rin naman tatanggapin nitong si Jude Asidre at nitong si Benny Abante. Yun ang konteksto nun, wala na maraming cheche-bureche. Kayo ba naman makukontempt? Yung iba meron pang inaalaga ang mga ina, di ba? Tuloy. Bakit mag-apologize kung sa tingin naman nila tama? Alam niyo ba kung bakit sila umiyak doon? Personal po ako, dahil kasama din po ako sa inimbitahan doon. Ay dahil po, kahit anong sabihin mo sa kamera, pag gusto ka nila i-contempt, gagawin nila yan. Correct. Ganun ang ginawa nila doon sa ating isang pulis. Na kinontempt nila hanggang ngayon nakakulong. Kahit ang sinabi niya ay witness, isang ebidensya na siya mismo ang nakaranas. Pero ano ginawa? Kinontempt. Ang pinag-uusapan, kung ang tingin mo tama. Ang pinag-uusapan, kung yan ay tama. Yan ang problema. Ngayon, iniimbestigahan niya kung tama, kaya nga may proseso para makita kung iyan ay maaaring tama o hindi man. Sinasabi ko maaari. Posibilidad dito. Ang pinag-uusapan dito, tsansa ng pagkakamali. Pag hindi ka dumaan sa isang masusing proseso, mas malamang kang magkamali. Paano ka magkakamali kung ang isang bagay ay iyong opinion lamang dun sa tao? Halimbawa, puwersahan kang mag-sorry dahil sinabihan mo yung tao ng tanga? Kung yun talaga ang pananaw mo doon sa kanyang opinion o sa kanyang trabaho, ay talagang isang kamangmangan. Pero bakit mo ngayon pipilitin yung tao na mag-sorry? Hindi naman to issue ng pagpilit na mag-sorry. Kung ayaw mong mag-sorry, Ayun! Lumihis na si brother, di ba? Lumihis na ho siya. Pero kanina ang angas ng argumento niya na nag-iyakan sila dahil hindi nila mapanindigan yung mga sinabi nila. Ngayon, hindi na usapin yon. Yan ang sinasabi natin. Pagka natitiklo na itong mga taga-mainstream media na to, ganyan hong naririnig natin. huwag kang Tuloy. mag-sorry. Pero yung usapin ng opinion, may kasabihan sa periodismo, opinions matter, but there are opinions that weigh more than others. Kapag ang opinion mo ay batay sa chismis, meron daw na mga resign na mga pulis, hindi pala totoo, ang premise mo, batay dun sa datos, problematic na. Kaya dito, mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag ka may fresh set of eyes na editor na titingin ito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang ulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Kaya nga ho, di ba, ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged. Hindi na patunayan. Hindi, wala pang conviction. And yet, yun ang sinasabi. Oh. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinontempt si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? O paano pa yung mga developing story? 'Di ba? Marami pa hong yan kumbaga hindi pa alam kaya yung lagi hong ginagamit yung di umano allegedly, 'di ba? Yung mga developing story, yung tipong hindi pa ho talaga nila alam kung anong kabuuan ng storya nitong balita na to. Meron ho kasing ganun Pero pagka sila gumamit, okay lang. May vetting process habang merong nangyayaring krimen, yung developing story, ginagamit nila yung salitang daw, okay lang sa kanila. Pero pagka gumamit mga social media yung mga political vlogger merong problema. Pambihira, oo. Hindi daw ang ibig sabihin nun. Sige mo, inakusahan. Walang daw dun. Factual yun. Naakusado. Anong daw? Anong di umano? Walang di umano. Walang daw. Tunay na akusado. Yun ang ibig sabihin ng alleged. Ayan, okay. Tunay na.
Tunay na kahulugan ng alleged, tunay. Tandaan nyo ho yan mga kababayan, galing ho mismo dito kay Sir Whitehair. Ibig sabihin ng alleged, tunay. So, marami pong salamat sa ating mga Ginoo. Kayo po ba'y napapatayo na rin sa inyong kinauupuan? Well, panibagong round ng harapan, mas matindi ang sagutan, mga issue ng bayan, real talk ang usapan. Abangan. Ano na ho tayo? Forward na ho tayo. Tuloy natin. Anong katanungan mo? Yan, para sa ating mga Ginoo mula sa mainstream media. Kasi syempre hindi na lang tayo nagbabalita ngayon, kahit yung mga vlogger, influencer, nag-uulat na rin sa kanilang mga online page. Kaya, dapat bang i-regulate ang content ng mga influencer na may lamang balita? Yun maaari pong sumagot kahit sino po. Mabigat ang kanyang tanong. Deregulate. Self-regulation, oo. Government regulation, hindi. Kaya nga itong mga Quadcom hearing, Tricom hearing na to, na may patungkol sa pag-imbestiga sa fake news, ang tunguhin natin dapat nito ay tingnan paano mapapalakas yung self-regulation, hindi yung legal regulatory framework that would further control the media. Ngayon, internally, sa usapin ng gatekeeping, nasa desisyon na yan ng news media organization kung pipiliin ba nila na i-regulate internally yung personal social media account ng reporter, pero kadalasan hindi naman nangyayari po yun. Yan. Okay ba sa'yo ang sagot, Brian? Kasi pag hindi okay, pupunta ka sa kabilang side para okay. Sa panig naman ng mga influencer. Yan, sa influencer, baka may Yes, sagot kayo sir. sa tanong ni Brian. Ginoong Dumdum. Well, actually, ang gusto kong sabihin talaga ay una, may kinalaman dito sa sinabi ni Sir Verhel, no. Una, yung kasi parang ayaw niya talaga sa kay Lee Kuan Yew. Kasi diktador daw. Sabi niya diktador. Ngayon kasi mahigpit daw sa sa pamamahayag mahigpit sa freedom of expression daw. Ngayon, ang nangyayari, ang social media ay talagang malayang-malaya ang mga tao. So, nagkaroon na ng tinatawag nating freedom. Bakit ayaw niya? Akala ko ba yun ang gusto niya? Hindi ba? Parang may problema yata. Correct. Nakuha ho natin yung punto na itong si Sir Dumdumayo. Contradiction. Okay. May contradiction nga. Ginoong Araw. Ano ba talaga gusto nyo? Malaya o hindi malaya? Nung usapin kay Lee Kuan Yew, ayaw nyo yung diktador. Pero ayaw nyo naman pagbigyan yung mga social media, yung mga political vlogger, yung mga nagsasalita sa social media. Ano ba talaga gusto nyo? Regulation will only be apparent kung walang gatekeeping sa media. Or to be more particular, sa tinatawag na legacy media. Ang gusto sana natin for social media platforms to exercise responsible gatekeeping para kahit papano may semblance of process or system na binabanggit nga ng kasama kong si Ginoong Verhel Santos. Kasi pag malayang-malaya, ayaw natin ng isang anarchic setup. Pero yung kalayaan naman sa pamamahayag, dapat pinaglalaban yan, bagamat may kaakibat na responsibilidad. Salamat! Hindi ko lang maintindihan sinasabi ni Sir na parang malayang-malaya ang social media. Meron ho tayong batas na pumupulis ho talaga sa bawat social media post. So bakit masasabi nating malayang-malaya na magsinungaling ang mga social media? Kung meron naman din tayong batas na sapat na sa tingin ko, yung sinasabi ni Sir na regulation, sa tingin ko sapat na po ang batas natin para ma-regulate ang lahat ng tao. Sa katunayan, hindi nga po pwedeng gumawa ng batas na laban sa freedom of speech na sa Bill of Rights natin po yun. Okay. Siguro mula naman sa ating mga panelist, si Ginoong Martin Andanaray narito. Meron po ba kayong Ito na. opinion o tanong? Maraming salamat, Ate Kuning. Magandang gabi po sa inyong lahat. I agree with Sir Verhel na mas organized at mas merong specialized training ang traditional media. But how do you explain the fact na maraming social media political vloggers ang mas sumisikat ngayon kaysa sa mga traditional reporters or traditional commentators? Ito ba nagpapakita lamang na merong pagkukulang sa traditional media? Maaring may pagkukulang. Maaring ding yan dahilan sa kultura. Anong klaseng kultura meron tayo? Meron tayo ang kultura ng butante ngayon. No? Yung mga partisans, either fanatical or cultish.
Baka yan, binigyan mo ng balita na suiting yung kanyang persuasion, tatanggapin yan. Kasi nga fanatical at cultish eh. Pero hindi nag-iisip. Ganun nangyari. Sabihin, indoctrination. Kumari po, siguro ang gusto kong masabi dito ay nagkakataon na sa social media kasi wala po tayong mga yung tinatawag na time limit o yung mga space limitations ng mga newspaper na I'm sorry, kinakailangan ganito lang kahaba ang article. So, maraming nangyayari na may mga talagang tunay na bihasa, dalubhasa, talagang eksperto sa kanilang fields na nakakapagpahayag ng kanilang mga kaalaman sa social media. Kaya sila napapakinggan. Katulad ni SAS, for example, SAS Rogando Sasot, when it comes to international studies and relations. So, ganun po. May mga ganung klaseng mga eksperto na bibigyan sila ng more chance na makapagsalita doon. Thank you. Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sen na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nag-aano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina, hindi katulad sa social media, mas personal. Ayan. Yun din ang obserbasyon natin dito sa PH update. Kumbaga, bakit ba maraming nanonood sa mga vlogger? Maraming nakikinig sa mga vlogger. Yung saloobin ng mga nasa social media, pagka nailalabas mo yan sa iyong mga expression mo, sa mga reaction mo, sa mga punto de vista mo, sa mga komentaryo mo, pagka ikaw natutumbok mo yung gustong sabihin ng mga manonood sa'yo, mamahalin ka niyan. Maya't maya gusto ka nila lagi pinapanood. Kasi yung gusto nilang sabihin, ina-amplify mo. Hindi kagaya dito sa mainstream media, kahit anong comment mo pa diyan, kahit anong message mo pa diyan sa kanilang social media, diyan sa kanilang mga website, wala ho silang pakialam. Kasi nga organisado. Nakikinig lang ho yung mga yan doon sa mga politiko na kung saan merong porsyento na share sa mga kumpanya nila o di naman ho kaya kaibigan ng mga amo nila dyan sa mga mainstream media na yan. Sa social media ho, iba ho. Halimbawa dito magkakaroon ng mabilisang interaksyon between sa host at saka dyan sa mga manonood. Pagka-upload ho, makikita ko na kagad kung ano sentimiento ng mga nanonood sa atin dito sa PH Update. Yun ho ang wala sa mainstream media. Kaya di ka taka-taka kung bakit mas maraming nanonood ngayon sa social media kaysa sa mainstream media. Yusek Claire, hindi ba Naku, ito parang na. okay This is naman it. ang opinion? Right? At kadalasan sa social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ito ay nasa... Madam, umayos ka. Political vlogger ka din. Wala ka sa mainstream media, kaya't ayusin mo yung mga isasagot mo dyan. Meron kang YouTube channel. Meron kang FB. news Ayusin mo. naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, Ayaw yang di umano na yan. Huwag mo sasabihin yan. Bawal yan. Ibig sabihin ng di umano, totoo. Yun ang ibig sabihin nun. TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yung palang tahasang fake news na yon. So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react sa kanila pong sinabi? Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to you live to your name. You live up to your name, Banat. So when you said na walang utos galing sa taas,
Okay? Paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan niyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo Ayaw niya kung mapunta doon sa fake news nito si Marcos Jr. Kaya autocut. to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina po to, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream. At sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Correct. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, Hoy, brada, napaghahalata kita. Salamat. Sabi ko na nga pa, kagalawan doon itong si Rolando. ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang Kung magbigay hindi ng batay, opinion. kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple, mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Teka lang, halimbawa, eto may nag-uusap-usap kayo, balita, rinireakan ko. Ano? Maling magbigay ng reaksyon, maling magbigay ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa. Halimbawa, hindi ako sang-ayon doon sa aking nakikita. Mali ho ba yun? Pambihira, oo. Okay, Professor Dennis Coronacion. Actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least dun sa traditional media they're very transparent kung yung proseso o sistema pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion. Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic
white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas, at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science Management Information Systems. Yun lang po. Okay lang. Sige. Isang salita lang, iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Kasi sa akademya, totoo, may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa konteksto ng news media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero dalawang editor muna ang kailangang tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan, nagre-reject pa kami. Salamat. Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong napamukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga, walang choice. Kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan. Itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kino-concentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expertise yan, walang pruweba yan. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talon-talo ako rito, wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan. Anong meron ka? Wala kang kolehiyo, anong meron ka? Ano, impluensya? Maraming kaibigan ng mga politiko. Yun ho ba meron kayo? Dito. Iyan, opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na iyan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials. Hindi totoo yan. The right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala tong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yun po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandyan ang napakaraming mga academic sources na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay eksperto. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako ng computer science at saka management information system. Kumbaga, halimbawa dito, kahit sinong maglahad doon sa mga datos na ilinalahad nitong si Sir Orion Dumdum, ano ho yun? Yun ho yung mga ebidensya na talagang itong kasalukuyang sistema natin, ilang dekada na ho tayong binibigo. Yun. Wala po akong masterado, wala po akong PhD. Ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangang dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod. Hindi porke ako ang boss chief, ipapublish nyo na basta-basta yung artikulo ko. Yun ang problema sa sistema ng mainstream media. Kahit totoo pa ang sinasabi mo, pagka dumaan ito yan sa mga nagre-review, kung alimbawa merong tatamaan dyan na interest na kung saan kaibigan nung nagre-review, automatic ho, hindi mapapublish yan. Yan ang problema. Di ba? Hindi ho nila ilalatag sa sambayan ng Pilipino, ilalabas yung mga ebidensya para pumili ang ating mga kababayan kung ano nga ba ang maganda sa ating bansa, kagaya na lamang sa ilinalabas nitong si Sir Orion Dumdum, di ba? Sila ho, alimbawa, yung mga nagre-review, kaibigan niya nitong si Tamba, kaibigan niya ni Kokak, di ba? Automatic ko, kung ano man yung dapat na maipublish na yon na magkakaroon ng kamalayan ng ating mga kababayan, hindi ho may papublish. Dahil yan sa pagiging organisado ho nila. Kaya kung tawagin yan, news cartel.
Malacanang News Cartel. Diba? Meron nung ganyan, di ba? Kasi ano yun na, kinakartel ho nila eh. Yung tipong, hindi pwede yan, mayayari tayo dyan. Merong ano dyan, merong tatamaan dyan yung kaibigan natin dyan sa Malacanang, dyan sa House of Representatives. Pagka review ho ng mga editor. Ngayon, kahit walang katotohanan, pagka yan dapat siraan, lahat ng alleged, lahat ng di umano, sigurado lalabas yan kay Vice President Sara Duterte. Kung makapag-report yung mga mainstream media na yan, akala mo yung confidential fund ni VP Sara talagang winaldaso niya, yung sinira niya. Kung makapag-report ang mainstream media, meron di umano, allegedly, yung Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, allegedly, ano hubang factual dun sa mga yun? Ano na hubang napatunayan? Wala ho. Pero kung ilabas ng mainstream media, kaya doon ho tayo nagkakaproblema. Huwag nyo kami pabidahan sa mga ganyan yung ano. Proseso po yan. At Kung ako naimbitahan nyo dyan, ako talaga Yun na. yung- Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Medyo mahaba na ho itong video natin, no? Kung maabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, isang like at isang subscribe, masaya na tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Maraming salamat ho mga kababayan. Mabuhay ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.